Anong mga takot ang kinakaharap mo ngayon sa iyong buhay? Mapagpalang araw ng Martes, ginigiliw kong kapanalig. Dakilain natin ang Panginoong Diyos sa pagkalob sa atin ng mahal na Bering Maria na ating ina at huwaran sa kababaang loob at ganap na pagsunod sa kalooban ng Ama. Ika-22 ngayon ng Agosto, ginugunitan natin ang pagkareyna ng mahal na Bering Maria. Pinaparangalan natin siya sa pamamagitan ng pagdiriwang ng kanyang lugar sa kaharian ng langit. Kasama ang kanyang anak, dinarangal natin siya bilang reyna at ina. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang tagpo ng pagdalaw ng mahal na Bering Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth sa ating mabuting balita. Sa ika-6 na buwan, isinugo ng Diyos ang anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazareth. Sinugo ito sa isang birhen na ipinagkasundo na sa isang lalaking nagngangalang Jose mula sa sambayanan ni David at Maria naman ang pangalan ng birhen. Pumasok ang anghel at sinabi sa kanya, "Matuwa ka, o puspos ng grasya. Sumasa iyo ang Panginoon." Nabagabag naman si Maria dahil sa pananalitang ito at pinagwari kung ano ang pagbating ito. At sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Maria, dahil may magandang niloob ang Diyos para sa iyo. At ngayoy maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki na pangangalanan mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin siyang anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang ninunong si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. Talagang ang walang katapusan ang kanyang paghahari." Paanong mangyayari ito? Gayong hindi ako ginagalaw ng lalaki. Papanaog sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya magiging banal ang isisilang at tatawaging anak ng Diyos. At nagdalang tao naman ngayon ang pinsan mong si Elizabeth sa kabila ng kanyang katandaan. At nasa ika-6 na buwan na siyang itinuturing na baog. Wala ngang imposible sa Diyos. Narito ang utusan ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Nakaramdam ka na rin ba ng takot sa iyong buhay? Taong 2021 noong ako ang itinalaga bilang isang coordinator sa Lector Commentator Ministry. Nakaramdam ako ng takot dahil nasanay ako na maging isang miyembro lamang ng aming ministry. Marami akong hiningan ng payo kung nararapat ba na tanggapin ko ang posisyon na ito. Dahil alam kong isa itong mabigat na responsibilidad. Hindi ako mapakali at palaging nag-iisip. Sinabayan ko ito ng panalangin at winika ko sa Panginoon. Hindi ako karapat-dapat sa posisyong iyon, Panginoon. Baka ma-disappoint lamang sila sa akin. Baka hindi ko kayanin at marami pang baka ang nasa aking isipan. Ipinakita sa akin ng Panginoon ang sagot sa lahat kong tanong sa pamamagitan ng aking spiritual director na nag-personal message sa akin ng ganito: "Kung kaya nila, kakayanin mo rin, sister. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kaalaman at karunungan upang maging isang mabuting leader ng inyong ministry." Napaluha ko dahil alam kong iyon na ang sagot ng Panginoon sa akin. At ang aking spiritual director ang ginamit na instrumento upang iparating ang kanyang mensahe. Pinanindigan ko ang aking sagot na oo sa aming parish priest. At sa kabutihan ng Diyos, hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin akong ginagamit ng Panginoon sa kanyang ubasan. Hindi lang bilang isang coordinator, kundi patuloy pa rin ang aking paglilingkod
bilang tagapaghayag ng kanyang salita sa banal na kasulatan. Mga kapanalig, marami sa atin ang natatakot sa iba't ibang bagay, gaya ng takot masaktan, takot ma-disappoint, takot maloko, takot ma-reject, takot mawalan, takot mapahiya, takot mamatay, takot sa sakuna, takot iwan, takot masira ang pamilya. Ilan lamang yan sa mga dahilan kung bakit tayo natatakot. At alam kong marami pang dahilan kung bakit nga ba natatakot ang isang tao. Sa ating mabuting balita ngayon, natunghayan natin na nagulumihanan ang Inang Birheng Maria sa winika ni Anghel Gabriel sa kanya. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ng Inang Birheng Maria, ano kaya ang magiging reaksyon mo ng mga sandaling iyon? Ang hirap, di ba? Ang pagsunod ay napakahalagang bagay. Batas man ito o isang utos. Sa pagsunod, dito natin makikita kung gaano kadisiplinado ang isang tao. Nakita natin sa Inang Birheng Maria na ito ang humubog sa kanyang karakter bilang isang responsableng tao. Sa mabuting balita, nakita natin na hindi tumutol si Maria sa kung ano ang plano ng Diyos sa kanya. Sumunod si Maria sa kagustuhan ng Diyos ng buong puso at walang pagrereklamo, dahil buo ang pagtitiwala niya sa Diyos. Itinuro sa atin ngayon ng pagbasa na kung tutularan lang natin ang Inang Birheng Maria na maging masunurin at hayaan ang Panginoon na kumilos sa ating buhay, tiyak yun, magiging maganda rin ang ating kinabukasan. Mga kapanalig, sa ipinakita ng mahal na Birhen, naway matuto tayong ipagkatiwala sa Diyos ang ating buhay. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo po kami na matutong sumunod sa iyong kalooban at ipagkatiwala ng buo ang aming buhay. Alisin mo po sa amin ang lahat ng takot na bumabagabag sa aming puso't isipan at turuan mo po kaming umasa ng lubusan sa pamamaraan ng Diyos. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang manatiling mabuti at kumakapit sa tama sa gitna ng kasamaang sumusubok sa ating pananampalataya.